ang missile ng BRP Antonio Luna sa kauna-unahang pagkakataon gagamitin na. Ito nga po mga idol ay magaganap sa paparating na Balikatan Exercise 2024. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Bilang parte ng paparating na Exercise Balikatan 2024, ang Philippine Navy ay magkakandak ng kauna-unahang live firing ng Lignex 1 SSM-700K sister anti-ship missile mula sa Oceresal class frigate na BRP Antonio Luna FF-151. Ang nasabing kauna-unahang pag-launch ng missile ay magaganap sa Sinking Exercise Phase o SINKEX ng nasabing Balikatan Exercise. Ito nga po mga idol ay magsisilbing milestone para sa Philippine Navy na hindi pa nagkakandak ng live firing ng Sea-Star missile na kasalukuyang pinakamahabang range na anti-ship weapon ng ating bansa. Ang BRP Antonio Luna ay ang second ship ng Oceresal class frigate guided missile frigates ng Philippine Navy. Ang barko nga pong ito ay may kakayahan na mag-conduct ng multi-role operations tulad ng anti-surface warfare, anti-submarine warfare at limited anti-air warfare. Ang barko nga pong ito ay isa lamang sa mga primary warships ng ating bansa na bago at nag-i-introduce ng powerful contemporaries. Ang barkong ito ay may displacement na 2,600 tons, may haba itong 107 meters, beam na 13.8 meters at draft na 3.65 meters. Ang installed power dito ay 4 na MTU STX 12V 2000 M41B diesel generators na nagpo-produce ng 650 kilowatts. Habang ang propulsion naman nito ay combined diesel and diesel arrangement na binubuo ng 4 na MTU STX 12V 1163 TB93 12-cylinder diesel engines. Ito nga po ay may maximum speed na 25 knots at may range na 4,500 nautical miles. May endurance naman nga po itong 30 days at may boats and landing craft carried na 2 rigid hull inflatable boats. Kumpleto nga po ito sa sensors and processing systems tulad ng combat system, search radar, navigation radar, fire control radar, electro-optical tracking system, tactical data link at sonar. Meron nga din po itong electronic warfare and decoys tulad ng Elbit system Elistra at mga countermeasures na Therma Seaguard DL-60 decoy launchers. Para naman sa armament ay meron itong isang Automelara 76mm super rapid gun, isang Aselsan Smash 30mm gun, 4 na SNT Motive K6 50 caliber 12.7mm guns, isang close-in weapon system, 4 na Lignex 1 SSM-700K Sea-Star anti-ship missiles, 2 Sea triple torpedo tubes, 2 MBDA Mistral Simbad RC twin launchers at 8 cell para sa vertical launching system. Ang aircraft carried naman ito ay isang AW159 Wildcat naval helicopter. Mga idol, talagang isang magandang achievement para sa Philippine Navy kapag na-launch nila ang kauna-unahang Sea-Star anti-ship missile ng ating bansa. Dito nga po natin masasabi na talagang capable na ang Pilipinas sa paggamit ng mga ganitong klaseng armas. Maganda nga rin po't nagkaroon ng Balikatan Exercise 2024 kasamang ibang mga bansa, lalong-lalo na ang Amerika, upang ipahayag ang suporta sa ating bansa. Dito nga po masasabi natin mga idol na talagang suportado ang Pilipinas kontra sa China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. At di nga po tulad ng mga naunang Balikatan Exercise ay marami nga pong nagbago sa gaganaping Balikatan Exercise 2024. Una na nga po dyan na makakasama din sa exercise na ito ang French Navy. Idagdag pa nga po dyan na masahaba din ang range kung saan magkakandak ng exercise ang Pilipinas, Estados Unidos at France. Lalahukan nga rin po ito ng iba't ibang observers mula sa iba't ibang mga bansa, kabilang na ang mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!